Amen, amen. Can you give me an example? Anong klaseng example? Anong klaseng mga words or mga sinasabi niya sa inyo na parang minsan nagiging hadlang yan para tumayo ka sa harapan or magpagamit ka sa Panginoon na parang hindi ka worth it. Makasalanan ka. Makasalanan ka. Yan, sasabihin sa'yo, makasalanan ka. Anything. Ano pa po? Kasi iyakin ka, baka magmamali ka ng babangkitin mo. Parang kulang sa confident. Confident. Ano pa po? Condemnation na. Condemnation. Sinasabing yung, alam nga natin na Satan is the accuser of the brethren sometimes. Kung dati tataas natin yung kamay natin na pag mag-worship kay Lord is sometimes, ganito ka naman na kinaway mo yung asawa mo. Mga ganun ba? Yan. Condemnation. Anything? Ano pa po? Marlon? Mamaya yan. Sige, lalabas ko yan mamaya pag-usapan natin. Yung topic po natin, yung may bibigay akong limang kasinungalingan na minsan ano siya. Totoo yan, siya sabi. Ngayon pala may sinungalingan. Limang kasinungalingan na gawa ni Satan na yun yung kalimitang ginagamit niya sa mga Christian para hindi sila tumayo or i-condemn nila yung sarili nila or maging way para hindi sila magpagamit sa Panginoon. Ayusin ko lang yan. Talagang kailangan natin sinungaling. Christian, ano ba bang sinasabi sa'yo? Alam naman natin na si Satan ay ama ng kasinungalingan, diba? Una pa lang, doon sa Garden ng Eden, talagang tinukso niya na si Eva, kung ano-ano ng mga kasinungalingan yung sinabi niya, na nag-cause kung bakit doon nagsimula yung kasalanan ng tao. Pwede po pakibasa sa John 8:44. Anything, basta po salita ng Diyos. Yes. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kaniya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Amen. But doon po, pinapatunayan pa lang na talagang si Satan, simula, yun na yung kanyang karakter na sinungaling siya at siya ay ama ng sinungaling. Amen. Kaya nga kung minsan kapag sinasabi sa atin, pag sinungaling ang isang tao, abay, sino ang ama mo? Diba? Kasi siya yung ama ng sinungaling. Then sabi ko dito, you must believe God and His Word. Naniniwala po ba kayo sa Diyos at sa Kanyang salita? Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ko, the Bible, and not rely on what you think or feel because human feelings are so untrustworthy. Amen. Minsan talaga ay, minsan nagbe-base tayo sa ating feelings, sa ating pakiramdam. Pero kalimitan ay hindi ito mapapagpapagalaan. Kaya di ba minsan sabi, lalo ang puso natin, minsan deceiving siya. Di ba? May mga decision tayo, minsan may mga nararamdaman tayo na minsan doon tayo nagbabase at hindi tayo nag-base sa salita ng Diyos. Alam ko po ay naranasan nyo yan at alam ko na alam yung ibig kong sabihin. Amen. And Satan is a liar, sabi niya. But God's word is always true. So when the enemy tries to whisper lies to you, that we tend to believe. Kaya po ngayon, bibigyan ko kayo ng limang example na kalimitang sinasabi ni Satan sa atin na minsan parang akala nyo ay parang concert sa inyo, gano'n. Pero ang totoo, gusto lang niyang matigil para magpuri o magpagamit sa Panginoon. So, una-una, ang iaano sa'yo ni Satan, your past is unforgivable.
kalimitan, minsan, parang hesitate tayong tumayo. Kasi, lalo na siguro sa atin, hindi pa ganong hindi pa ganon tayong tatamaan ito eh. Pero, what if kung ikaw ay nakapatay dati? What if kung ikaw ay nang-rape dati? What if kung ikaw ay talagang magnanakaw dati? Or, halimbawa ay nakiapid ka, yung mga ganong parang talagang mortal sin, yung mga ganon, di ba? Yung pagsisinungaling minsan, parang pa tayo doon, parang, lang yun, napakaliit na kasalanan lang, or kumupit lang ako ng piso sa nanay ko dati, parang ganon. Oo, di ba? Oo, minsan yung, So, what if yung kung gano'n ang nangyari? Di ba? May mga pastor na ngayon nagpapagamit pero hindi mo alam yung past nila. Sobra yung ginawa nilang sin sa Panginoon. So, minsan talaga ginagamit ni Satan to para i-ano sa'yo na ikaw ay yung nakaraan mo ay hindi karapat-dapat para tumayo sa Panginoon. Amen. Minsan sinasabi ng kaaway yan sa atin na hindi tayo karapat-dapat, na hindi pa tayo pinatawad ng Panginoon sa ating mga nakaraan. Pero sabi po sa Micah 7:19, sabi po, muli mo kaming kaawaan, tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Amen. Na pag sa Panginoon yun, kapag sinabi naman ng Lord, once na nag-repent tayo, once na tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, sabi naman niya, di ba, kakalimutan ko ang iyong mga kasalanan, di ba? Yun naman ang pangako ng Lord. So, kaya nga katulad kanina na sinabi na once na may mga ganong input sa isip natin, ang lagi natin, huwag tayo magbe-base sa kung ano yung nararamdaman natin or emotion, kundi magbukas tayo ng Bible. Ano ba ang sinasabi ng Bible? Amen. Sabi po sa, doon sa 1 John 1:9, then, remember that God says, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. Salita po ng Diyos ito, hindi salita ng tao. At kapag sinabi niya na kapag ikaw ay nag-confess ng buong puso, alam ng Lord yan, He is just and righteous. Amen. To forgive our sins. He is faithful. Amen. Ang sabi po dito sa Isaiah 43 verse 25, pakibasa po. Andito na po. Gayunman ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Hindi ko na alalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Amen. Pinatawad na tayo ng Lord once na kahit na ano pang kasalanan mo, nangupit ka man ng piso o nangupit ka ng 100, parehas na kasalanan yon. Nagsinungaling ka man o pumatay ka. Sa maliit, Panginoon, malaki, lahat pali-paliho. parehas na kasalanan. Walang maliit, walang malaki. At once na tayo ay anak na ng Diyos, tayo ay tinanggap na natin siya, nalinis na tayo ng Panginoon, na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Simula pa nung una hanggang sa ngayon, at kahit pa sabihin na tayo ay nagkakasala sa ngayon, napatawad na yun ng Lord. Amen. Amen. Okay. Malinaw po, klaro? Wala pong tanong? Wala ba? Walang tanong na yung klaro? Malinaw? Brother James, Brother Dexter. Tuloy-tuloy. Klaro. Sabi po, so when the devil reminds you of your past, lagi niya itong nasbabasa sa Facebook, remind him of his future. Which sabi sa Revelation, pakibasa po, chapter 20, verse 10. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet has been thrown. They will be tormented day and night, forever and ever. Amen. Lagi, kapag daw pinaalala ni Satan yung ating past, paalala mo naman sa kanya yung future niya. Na pagdating ng panahon, siya ay itatapon na at ikukulong doon sa dagat-dagatang apoy. Amen. And then second one, sabi po ni Satan, you're still a sinner. Siguro lahat tayo guilty dyan. Amen. Kasi tunay naman na talaga sa bawat araw ng buhay, siguro kung ngayon parang tingin mo wala kang nagawang kasalanan sa Lord, how about bukas?
Diba? How about sa susunod na araw? Bago dumating ang linggo, alam natin sa sarili natin na nakakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon. Amen. Sabi ko, ayun, di ba basa? Okay, I can live with that, but I'm also forgiven. Oo, totoo naman na nakakagawa tayo ng kasalanan dahil nandito pa tayo sa mundo na tunay na makasalanan. Nandito pa tayo sa flesh. At alam ng Lord yun na talaga pag nasa flesh tayo, may mga kasalanan talaga tayong magagawa. Minsan, hindi man sa act, hindi man sa gawa, pero sa isip, minsan, sa salita. Aminado tayo na nakakagawa tayo ng minsan na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. But hindi ibig sabihin no, na hindi ka pinapatawad ng Panginoon, na parang or parang nawala na yung ginawa ng sacrifice sa krus ng Calvary. Sabi ko, there is no one without sin. Sino nga ba ang magsasabi na walang kasalanan? Sabi sa Romans 3 verse 10, ano sabi po doon? Walang matuwid. Walang matuwid. Oo, wala kahit isa. And then sabi sa 1 John 1 verse 8 to 10, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Amen. Aminado po tayo doon? Amen. Okay. Aminado tayo doon, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo anak ng Diyos. Amen. Although, tayo ay nagkakasala, pero hindi na tayo mga kasalanan. Sa Romans 7:24 to 25, pakibasa po. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan nito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ay sulat ni Paul. Even Paul, na siya yung propeta na nagpahayag ng maraming salita ng Diyos. Pero even siya, aminado sa kanyang sarili, na natatalo siya minsan ng kanyang makalamang lupa. Oo, sabi niya, yung mga mabubuting gawa na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung hindi mga magaganda, yun pa ang nagagawa ko. Sabi niya. So, si Paul na yun na nakita mo naman kung paano lumakad si Paul sa kalooban ng Panginoon. Pero siya, aminado siya sa sarili niya na nakakagawa siya ng kasalanan. Siguro hindi na natin isa-isahin or isipin pa or ungkatin pa ano kayong mga kasalanan na gawa ni Paul, no? So, lalo bilang lalaki si Paul, maraming sigurong talagang alam niya sa sarili niya na andun pa rin yung lust of the flesh, mga ganon, yung sa eyes, may mga ganon siyang talagang kasalanan na sa sarili niya, alam niya yon. Pero sabi niya, anong saklap na aking kalagayan, sino kaya magliligtas sa akin sa ganitong kalagayan? Pero inano niya pa rin sa sarili niya na siya ay forgiven. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Dahil sabi niya sa huli, ito nga ang kalagayan ko. Yun nga, kasi nga alam niya nagkakasala pa rin sa sarili niya. Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Okay. Si Paul na yan. So alam niya sa sarili niya talaga na, pero alam niya na naglilingkod siya sa Panginoon. Alam niya na lahat ng halos yung mga ministry ginagawa niya. Pero nakakagawa pa rin siya ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Lord at minsan natatalo pa rin siya ng kanyang katawang lupa. Okay. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya forgiven. Wala. Sobrang liit naman niya. Kaya nga hindi tayo nahatulan ng parusahan ang mga taong makipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. No condemnation. Nakapikit pa yung isa. Wala na
Hindi mo ba alam yan? naman natin na kapag Pag tayo malapit ka ba? nakakagawa ng kasalanan, may Excited ka na. consequences, di ba? Pero yung para sa Panginoon, wala nang condemnation yun. Okay. Then, pangatlo, sabi po ng ano, ng kaaway, how dare you Ayan na. witness Alin na lang to ba? others, Mura ba yun? diba? Minsan hesitate tayong mag-share ng gospel. Kasi sasabihin ng ano, sino ka? Ikaw ay makasalanan din. Sino ka para mag-share ng ano, ng salita ng Diyos? Kaya minsan parang nahihiya tayong mag-share ng gospel. Kasi lagi niya nga inaalala na parang hindi tayo worth it. Oo. Yan sabi niya, this one, many fall under the you're still a sinner. Because the enemy will accuse you of sin, but we can also ask for forgiveness. The enemy might whisper the lies to you. You are hypocrite. You are a sinner. What on earth have you tried and tell others about Christ? Naranasan po ba natin yan? Na minsan may mga ganyang bulong sa ating tainga. Na hindi ka dapat magbahagi ng salita ng Diyos. Na sino ka, kumbaga, makasalanan ka rin. Minsan ipapaalala pa sa iyo yung ginawang kasalanan mo kagabi. Or minsan yung kasalanan mo nung nakarang araw. Diba? Minsan ganun ang iyan sa atin ni Satan para lang hindi tayo makapag-share ng gospel. Or even minsan sa internet parang nahiya tayong mag-post ng mga words of God. Kasi parang hindi tayo worth it. But sabi dito, if only perfect people could share the gospel, then no one would ever be qualified. Kaya sabi, sorry Satan, you're dead wrong on this one too. Okay. So, sino ba naman ang perfecto para magbahagi ng salita ng Diyos? Wala naman, di ba? Don Roberto Perfectong pangalan Perfecto. meron. Pero yung perfecto, wala. Alam naman natin na si Jesus Christ lang ang perfect lang. Amen. So, patuloy po tayo. Pang-apat, you're suffering because of your sin. Yan, minsan daw ay yan ang ibubulong sa atin ni Satan. Kapag minsan may sakit tayo, sabihin, ayan, may sakit ka kasi meron kang ginawa. Or minsan na aksidente, naku, consequence yan kasi meron kang ginano. Minsan may mga tao or minsan kapwa pa nga natin Kristiyano ang masyadong judgmental na kapag may nangyayaring hindi maganda sa kapwa niya Kristiyano, minsan parang sinasabi ay ayan ang palo sa iyo ng Panginoon. Narinig natin yun. Sometimes we do suffer as a consequence of our own sin. Na nagkakaroon tayo ng consequences kasi tayo rin yung may kagagawan. Diba? Yung sinasabi ka doon. Consequences. But certainly not all sufferings are as a result of our sins. So, sinasabi doon, hindi naman lahat ng consequences ay parang dahil lang meron tayong ginawang nabag sa Panginoon. Kasi hindi natin alam ng mga pangyayari. Diba? Wala tayong karapatan mag-judge sa tao dahil hindi natin alam kung ano ba ang purpose ng Lord. Diba? Minsan naman talagang nangyayari yung mga bagay na gano'n kasi tayo rin yung katigasan ng ating ulo. Kaya may mga consequences na nangyayari sa ating buhay. Pero hindi ibig sabihin na lagi kapag may nangyari dun sa kapatiran, sasabihin mo ay palo yan ng Panginoon. Sabi po dito, suffering is making us more just nag-suffer. But who could accuse him of sin? Nagkasala ba siya? Hindi naman, di ba? Walang kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nag-suffer siya. Marami siyang sufferings na dinanas sa buhay niya. Pero sino ba? Wala naman siyang kasalanan. Sabi, no one. When life gets hard, trials fired up, and tribulations overwhelm us, the enemy wants us to think that God's paying us back. Minsan daw ganon ang iniisip natin. O minsan ganon ang iniisip ng ibang Kristiyano sa kapwa Kristiyano.
na kapag minsan may suffering na, yan, payback yan ng Lord. Hindi ganun ang ating Panginoon. Amen. So, pero minsan, may mga verse sa Bible na inaalaw niya. Si Job, sabi din po dito, si Job naka-experience din ng mga sufferings. Si Paul naka-experience din ng sufferings. Kung babasahin natin kung paano pinatay ang mga propeta, diba? Ang mga apostol ng mga panahon nila, pinugutan ng ulo, diba? Grabe yung massacre, grabe yung pagkamatay nila, diba? Pero masasabi mo ba na yun ay follow ng Panginoon or yung ba ay kagustuhan ng Panginoon sa kanilang buhay? Hindi, kasi makita mo naman kung paano din sila lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Pero inalaw ng Lord na mangyari doon sa kanilang buhay para meron tayong matutunan. At ngayon nga, natututunan natin yun na even sila nag-suffer ng mga panahon nila, tayo din sa panahon ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ka worth it na magpagamit si Lord. Amen? Si Brother SD sa tatawa-tawa. Bakit? Tutuwa na ako din si Clifford. Si Clifford pala nasa isip. Miningit yan eh. Miningit yan. Sabi ko, the truth is, we know, have peace with God. Sabi ko sa Romans 5, verse 1, kaya nga kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman naghahari ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Yung grace ng Panginoon, lagi nandiyan. Sa pamamagitan ng pagpapawalang sala, ito ay magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Laging i-share sa atin yan ni Brother Cristo, ni Brother James, na ang ating Panginoon ay mayaman sa biyaya at habag. Amen. At every time na makakaranas tayo ng mga ganong sufferings, hindi ibig sabihin na tayo ay pinarurusahan ng Panginoon. Amen. Minsan may mga bagay lang na hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari sa ating buhay. Pero lagi po tayong mag-rely sa salita ng Diyos at lagi natin tingnan yung positive side na ano ba ang matututunan ko dito. Diba? Minsan may mga sufferings na minsan doon tayo lumalago, may mga trials na nangyayari na doon tayo, lalong yung way para lumapit tayo sa Panginoon at lalo tayo manampalataya sa Kanya. Amen. Amen. The enemy wants us to think that if the Christian life is not easy and things are hard, we've done something wrong. But Jesus said in advance that the way will be hard, the road narrow, and we all have our own cross to bear, and none of us should be surprised by suffering. Pinaalalahanan tayo ng Panginoon na makitid ang daan patungo sa katotohanan, sa buhay na walang hanggan. Amen. At mahirap kung tutuusin kung paano pasukin yun. Talagang mag-strive tayo. Dadanas tayo ng mga sufferings at hindi na tayo dapat daw masupresa sa masupresa. Lalaki. Masurprise. May ibang iniisip eh. Kapag dumadanas tayo ng mga sufferings. Kasi sinabi na sa atin ng Panginoon yan. Pinaalalahanan na tayo. Sa pagbasa ko sa 1 Peter 4:12-19. 1 Peter po. Wala nagbubukas. Wala nagbubukas eh. 4:12-19. 4:12-19. Oh na. 1 Peter 4:12-19. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na hindi pangkaraniwan ng mga mabibigat na pagsubok sa inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan. Kapag nahayag ang kanyang kadakilaan,
Mapalad kayo kapag kayo inalipusta dahil may Kristo sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos, huwag namang mangyaring maparusahan ng sino man sa inyo bilang mamamatay tao. Magnanakaw, salari o magpaghimasok sa di niya dapat paghimasokan. Ngunit huwag ikahiya inuman kung siya may parusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Pagkos magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Dumating na ang panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito ay magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Tulad ng nagsasaad sa kasulatan. Kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahihinat na ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala ng sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalagan niya sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. So doon maniwala po na sinasabi na hindi na tayo dapat na sorpresa kung may mga sufferings tayong dinadanas. At huwag nating ikahiya na kung inuusig man tayo or parang may mga nasasabi sa atin bilang isang Kristiyano, minsan parang may mga times na parang inaasal tayo, na parang, mga banal naman yan, masyado yung mga banal. Minsan maririnig natin yung mga ganyan, di ba? Na parang inaasar tayo sa pagiging isang Kristiyano or dahil parang lumalakad tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero sabi ko, dapat proud pa tayo dahil nakikita talaga si Kristo sa ating buhay. Pero wag naman tayong maparusahan dahil nagnakaw tayo or nakiapid or pumatay, di ba? Yun naman ang hindi kaala-ala sa Panginoon. At kung mangyari man iyon, alam natin na may consequences tayong mararanasan. At hindi ibig sabihin nun ay parang hindi ka mahal ng Diyos. Pero dahil lagi niya sinasabi na tinutuwid niya yung mga anak na kanyang minamahal. Amen. Sabi ko, I would say that we grow more close to God and grow more spiritually when we suffer, that we ever do when things are going well. Amen. Nagiging dahilan yung mga sufferings natin na para lumago tayo lalo sa pananampalataya sa Panginoon. And lastly, sabi ko, you never change. Sabi na ni Satan, hindi ka pwede magpagamit. Hindi ka nagbabago. Minsan parang yung mga biases natin na hindi natin matanggal sa ating sarili. Na sabihin, hindi ka karapat-dapat kasi hanggang ngayon ay kung ano-anong mga porno ang pinapanood mo. Hindi ka karapat-dapat kasi nagiinom ka pa. Hindi ka karapat-dapat kasi nagyoyosi ka. Hindi ka karapat-dapat kasi kung ano-anong mga salitang lumalabas pa sa iyong bibig. Amen. Minsan sinasabi sa atin yan ng kaaway. Minsan yan ang ini-input sa atin ng kaaway. Kung ating pong sasalusin ng ating sarili, have I grown in holiness in the last year or the last few years? Have I stopped certain habitual sins that used to encumber me? Have I grown closer to God in prayer and Bible study? What did I look like? Sabi po, in 5, 10, or even 20 years ago, compared today. May nabago po sa atin. Amen. Lahat po tayo may pagbabago. Sabi ko nga, minsan, wala ngayon si Brother na hindi natin siya kinukondem. Kung halimbawa may mga kapatiran tayo na alam natin na nakakagawa pa rin naman. Minsan yung mga habitual sins nga. Ano ba yung mga habitual sins? Diba kung isa-isahin mo yan, ayan yung naninigarilyo ka pa, iniinom ka pa, or ano pang mga pinapanood mo na minsan pinipilit natin na alisin. Pero sabi nga, on process lagi yun. Amen. Na minsan nagiging dahilan yung para i-condemn natin ang ating mga sarili at hindi tayo magpagamit sa Panginoon. Pero kung iisipin mo, halimbawa, ikaw ay dating nagbiyosi ng 10 kaha, pero ngayon ay na lang, 5 kaha. Diba? Amen, praise the Lord, kasi nabago, di ba? Kasi hindi naman talaga regard or hindi talaga lang gano'n
Oo, pero hindi lahat. Meron talaga nasa proseso. Amen. Kumbaga tayo na lang yung makakasaliksik nun. I-evaluate natin yung ating pagiging Kristiyano. Ano ba dati ako? Dati ako palamura. Dati ako ganito. Kapag nagsalita ako, hindi po pwedeng walang letter ganyan. Laging meron. Pero kung aanin mo yung sarili mo ngayon, parang magugulat ka na, maa-amaze ka, hindi ata ako nakapagsalita kahapon ng ganito. Or sasabihin sa susunod na linggo, hindi ata, isang linggo na ata akong hindi nakakapagmula. Di ba? Lahat yun may pagbabago. Pero, Ano sabi sa Bible? Nabasa sa Bible na kasalanan pala. Hindi na nagbasa ng Bible? ito po yung pinost ko sa Facebook. Sabi ko, sanctification or growing in Gusto na magbasa, hindi na. and in the knowledge of the Lord is a lifetime experience. Habang nabubuhay po tayo, patuloy tayong binabago ng Panginoon. Amen. Hindi po ito microwave moment na kapag yung ulam, inano mo sa luto agad, pwede nang kainin. So, hindi tayo gano'n na kapag tumanggap ka sa Panginoon, parang, holy ka na agad. Hindi po gano'n. Hindi rin ito 100-yard dash na pag tumakbo ka ng gano'n, ay pagdating mo doon sa finish line ay holy ka na ulit at banal ka na. Hindi po. Ano pag nadapan, Sabi po, change takes time. Amen. Sabi po, don't believe the enemy when he tells you, you'll never change. Huwag kayo maniniwala kapag yun ang ini-input ni Satan na hindi ka na magbabago. Huwag ganyan ka na talaga. Wala nang pagbabago sa'yo. Pero sabi po ng Bible, wrong, sabi, wrong, we have changed if we have been born again. Amen. Because we are new creation in Christ. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17. Sabi, the old has gone, the new has come. Binabago na sa atin. Hindi lang natin minsan na-recognize kung ano yun. Pero sa spiritually, nabago na tayo. Hindi na tayo makasalanan. Although nagkakasala, pero hindi na tayo makasalanan. Yung old nature natin, kung ano yung mga minana natin sa ating mga ninuno, inubasa na yun ng Panginoon. So, isa na yun sa nabago. Amen? Even though we are still working or changing day by day by the renewing of our minds. Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Araw-araw binabago tayo ng Panginoon at inuuna yung isa sa isip natin. Kasi doon nag-start siya. Kapag nabago yung pag-iisip natin, pati puso, kasama yan. Amen. So, yun lang po ang aking limang maibabahagi na kalimitan, yun yung mga nagiging dahilan kung bakit tayo hindi nagpapatuloy sa Panginoon. Kung bakit minsan nag-i-stop tayo at parang kinokondem natin sarili natin na hindi tayo worth it para magbigay ng papuri at pagsama sa Panginoon or parang hindi tayo worth it magpagamit sa Lord. Amen. Meron po ba kayo ibang madadagdag na ibang mga ini-input ng ni Satan? Meron ba? Meron lang akong Sige. about yung topic natin is about yung kinokondem ka ni Satan because he is the father of lies and he is the accuser of the brethren. Amen? So, alubas talaga na lahat tayo ay nakakagawa ng mistake. Amen? Amen. But when we receive Jesus Christ as the Lord and Savior, we are now a new creation. Amen. Yun nga ang nabago. And we are now righteous because not about Jesus. our works, but Amen. it's about the work Jesus of our Lord Jesus Christ, about His finished work. Amen. So sa akin, pag pinapaalala ni devil or ni Satan ang yung ginawa nung nakaraan na ganito ka, ganyan ka, are you worthy? Na parang nagbabasa ka ba ng Bible mo? Ganon or something, nagfa-fasting ka ba? Or kasi sometimes ako yung sa music team na sometimes ay gusto ko talagang mag-worship kay Lord, but talagang may pumapasok sa aking isipan na hindi ka naman ganito naman na yung mo. So, mawawala yung parang mo yung malulus mo yung gusto mo enjoy mo, yung blessing na you were worshiping your Father. I mean, parang mawawala na. Kasi nga,
nakukuha mo yung condemnation. So, kung pinapaalala yung nakaraan mo, is the best na ikuha natin is paalala natin yung kanyang future, but ituro natin yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi sabi nga sa salita niya na is Jesus, kung sino si Jesus ay gayon ka kapatid. Is Jesus is holy? So are you. Is Jesus is perfect? So are you. Kasi hindi na tayo kasi si God the Father ay yung talagang galit niya ay example, hindi na ikaw ang tinitignan niya, si Jesus Christ. Yung kasalanan. Lahat kay Jesus Christ. So, ituro natin yung ginawa ni Jesus Christ na kung malaman natin na no more condemnation who is in Christ, malalaman natin na we can do all things because it's not about our own, but it's all about His finished work na nalalaman natin na kung nalaman natin yung ginawa niya ay susunod na yung kanyang gagawa na tayo ng maganda, mga kapatid. So, Amen. for me, is if you're in Christ, no more condemnation. So, kung talagang kinapansin ng Holy Spirit or na magbahagi, mag-share ng Word of God, go for it because you are holy, you are righteous, and you are highly favored with the loving grace. Amen. Salamat po, Brother James. Masabi na lahat eh. And one thing din, sa nakita ko sa tagal-tagal na paglilingkod sa Panginoon at naranasan ko sa church, even, not only here but even in the Philippines, isa sa mga bagay na minsan nagiging dahilan kung bakit minsan hindi tayo nagpapatuloy sa pagtayo or sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo yung sinasabi, ang dito, sino ba ang enemy? Diba si Satan? Pero si Satan, gumagamit siya minsan ng mga tao. Gumagamit siya minsan ng tao para i-condemn pa. Amen. Minsan nga kapwa-Kristiyano, yung pa ang masakit. Na meron kang marinig minsan sa kapwa-Kristiyano mo na hindi maganda laban sa iyo. Amen. Nakalimitan yun yung nangyayari sa church. Kung bakit kapag narinig mo yung ganong salita nakarating sa iyo na nagiging way para hindi ka tumayo at hindi ka magpagamit. So nakakalungkot kasi parang nagpapagamit tayo kay Satan kapag minsan may mga nasasabi tayo. Amen, na hindi kaaya-aya. Doon siyempre, sa sinabihan. Amen. Minsan masyado tayong mapanghusga kapag may nakita tayong ganito sa isang kapatiran o sa isang tao. Amen. Na pag nakarating doon pa, yun yung nagiging way para, hindi na katayo. Amen. So, sana, based sa experience ko sa pinansagan dito, na isa sa talaga sa nagiging dahilan yung gano'n na ultimo kapwa-Kristiyano, nagkakagatan. Kasi sila yung nagkakakitaan eh. Kumbaga sila yung nagkikita. Siyempre, kakagaya. Romano, hindi naman kasi maginay Romano. Sabi ni ganito, ganyan daw. Pero once na alam mo, sa puso mo, na naka-align ka sa ng Panginoon at malinis ang iyong kalooban, meron kang kapayapaan, sabi nga ni Brother James, kayo lang, bakit mo iisipin yung sinasabi ng ibang tao? Di ba sabi niya kanina, sino ba ang matuwid? Diba? Wala kahit isa. Unless na yung talagang sinabi sa'yo ay totoo. At talaga namang hindi ka aya-aya. Mismo ikaw sa sarili mo, may guilt, di ba? Mag-guilty ka na parang, Lord, parang hindi naman talaga kaya, hindi naman talaga tama yung aking ginawa. Question lang. Pagkaroon mo isa question. So, based sa yung total na exhortation, are we encouraging Christians na okay naman magkasala kayo sa mali ng maglingkod kayo? Hindi. Hindi nga. Alam ko naman yung sasabi. Just to clarify, lalo na pag may bago kasi parang gano'n. Okay lang pala. Di ba? Just to clarify lang. So, kasi may mga parang isisipin continue ko lang ito, okay lang naman pala. Yun, yung merong ganun. Pero sabi nga, once hindi magiging license siya para magpatuloy tayo. Babaguhin mo yung sarili mo. Alam mo yun sa sarili mo. Ikaw mismo, i-evaluate mo yung sarili mo. At mag-meditate ka, sabihin mo, ano ba yung tama ba ito na ginawa ko?
Diba? Andun yun yung sa Romans, nasabi ni Paul na mayroon nagsama na, adi magkakasala tayo kasi nasa biyaya na tayo. Pero sabi ni Paul na, hindi tayo magkakasala, hindi tayo, hindi yung grace ni Lord ang license na magkakasala tayo. We are not under the law to sin, but we are under grace because we did not practice sin or we will not sin. So meaning, kung nalaman mo yung pagmamahal ni Lord na talagang ay alangan na gagawin mo pa ba yung kasalanan, mga kapatid, ay hindi. Mahiya ka kay Lord na ginawa niya lahat. So meaning, for me, mga kapatid, is in my testimony ay kung nakukuha ko talaga yung pagmamahal ni Lord, mas lalo pa magpapapan ako na gagawa ng mabuti. On process talaga, lahat nasa proseso. Pero ang inaano ko dito din ay walang karapatan ng bawang isa na husga sa kapwa niya. Amen. Kasi sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Ang kailangan lang natin gawin, encourage siya, paalalahanan na, yung open the Dukes, better than secret love, paalalahanan na may pagmamahal na hindi tama yan, mali yan, lalo alam mo din naman na hindi makakabuti sa iyong katawan. So, yun yung mga yun yung encouragement natin sa kanila. Hindi para siraan sila. Amen. Hindi para ipagpalat o i-chismis na ito yung ginawa niya to, ginawa na ganyan, ganito. Amen. So, meron pa po may ka? Okay. Dahil nga, kadalasan ay tayo ay tumatayo dyan, tumatayo tayo. So talagang nangyayari sa atin yan. So, sakto may nakasave ako dito na Puti ko pa yun. binabasa ko rin siyempre, pag minsan talaga talagang parang umaatake niya si Satan. Talaga pinipigilan ang bawat tumatayo dyan. So, pero binabasa ko sapagkat parang may conversation na between God and David. Sabi dito ni God, I am God and that I am God that forgives you in John 1:9 nga. But the devil say you will not forgive them, di ba? Yun ang sinasabi niya. You will not forgive them. But sabi pa ni God, I love you with unconditional love. In verse John 4:9, but devil say God does not love you anymore. Di ba? Yun yung kinokontradict niya. So, binabasa ko lahat, sabi pa ni God, you are righteous. Di ba? Alam natin yan sa Romans 5:17. But sinasabi ng David na you are a big sinner. Di ba? Lagi kang dinadown. And then sabi ni God, it's not too late to do what's right. But they will say, since you are sin, keep on sinning. Tapos sabi ulit ni God, you are my beloved child. John 1:12. But they will say, you are now my child because you have sinned. God, sabi ni God, you have light of God in you. In John 5:12, devil, you are spiritually dead. Sabi pa ni God, marami siyang you will make it light. You will never make it. Sabi ni devil. Sabi ni God, you are accepted in the beloved. Amen. But devil say, no one will ever accept you. Sabi pa ni God, you are blessed. But devil say, you are cursed. So, kung minsan talaga kaya ito yung binabasa ko natin. Sabi pa ni God, you are overcomer. But devil said, you are defeated. Diba? Yun ang mga contradict na inaano. Pag binabasa natin yung positive na binibigay natin ni Lord, yun, nagkakaroon tayo ng lakas, nagkakaroon tayo ng strength para hindi tayo magpahadlang na magpagamit para sa Panginoon. So, kasi sinisitan lang naman, sabi nga, is parang roaring lion lang siya. So, huwag natin bungal. Bungal. Maatungan. Laging natin magpadama tayo sa Panginoon. Hindi hadlaan yung mga ganun sinasabi ng David. Salamat po, Brother Elisa. So, lagi lang po natin pahawakan yung pangako ng Panginoon, yung kanyang mga salita. Director. Wala siyang baon ngayon. Brother Christian. Any supplements? Acronyms na. Bukan bro. Satan niyo. Klaro po ba? Klaro? Claro. Maliwanag po. May natutunan po tayo. Brother Dexter. Yung question mo kanina bro. Gusto mo i-share mo? Meron kang parang nakaka-relate dito sa topic na gusto mong i-share. Sabi na lang.
Brother Kim, may natutunan po? Ano yun? Ano daw yun? Ano daw yun? Yun ang gusto niya malaman. Joker kasi dito karamihan eh. Makapalit eh. Doon sa limang halimbawa doon sa limang binigay ko na sample, ay na mga na nice. Ano yung tingin mo parang, doon ako minsan lagi doon ako lagi minsan tinatamahan. O doon ba sa your past is unforgivable? Or you're still a sinner? Or how dare you witness to others? Or doon ka sa you're suffering because of your sin? Or you'll never change? Saan ka doon? Sa sarili niya lang po natin sagutin yan. At para lang Bro, pag-alin na bro, kanyan. Bro of Satan. yung pang-anim tayo na magdadagdag doon. Marami pang kasinungalingan ang pwede iikot sa atin ni Satan. Pero lagi lang po natin panghawakan sa Satan. Bakit number 5? Ako yung you're still a sinner. Minsan gano'n ang iniipot. Kasi natin sa sarili natin. Ako minsan alam ko sa sarili ko na sa isip, sa salita at sa gawa. Minsan kakagawa ako ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Na minsan nagiging way parang, hindi ako ngayon. Yung katulad ng sinasabi dati ni Brother Jonathan na example niya na minsan parang nakagawa ka ng bagay na hindi ka aya-aya, hindi ka tatayo. Diba? Tapos kapag kinabukasan, parang okay naman yung mo, tatayo na ako. Minsan sa mga nagagamit din, pagkatapos mong magsalita, parang yung after mong salita, yung may bumubulong na, i-repeat mo yun, yung nangyayari naman sa'yo. Minsan may ganun sa set, may ulit din sa mga nagsasalita sa harap. Na yung nagsasalita, dapat nakikita. Ikaw nga mismo, hindi yung ginagawa. Babalik. Babalik. Kasi sinabi ng mga salita ng Panginoon. Na hindi tayo titingin sa kumatayo, hindi dun sa salita ng Diyos na nakikita natin. Amen. Tumayo ko bukas, huwag niyo ako tingnan ha. Salita lang. Marami. Sige po, tapusin na po natin ito. Let us bow our heads and let us close this in prayer. Panginoon,